So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about kaya ba nating baguhin ang tadhana? So, our concept is all about decrees of God. So, ito ay tumutukoy sa walang hanggang layunin ng Diyos ayon sa kanyang banal na kalooban at karunungan na kanyang itinalaga para sa kanyang kawalhatian. So, ang lahat ng nangyayari sa mundo ay alinsunod sa plano ng Diyos. Walang nagaganap na labas sa kanyang kaalaman at kapangyarihan. So, our Bible reading is all about 2 Timothy chapter 1 verse 1 and 9. Timothy chapter 1 verse 9. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin sa isang banal na buhay. Hindi dahil ang ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya. So, ang biyayang ito ay binigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa magsimula ang panahon. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, pinapakita ng 2 Timothy chapter 1 verse 9, na ang kaligtasan at mga plano ng Diyos sa ating buhay ay nakabatay sa kanyang banal na layunin at biyaya. So, hindi sa ating sariling pagsisikap dahil ang plano ng Diyos ay umiiral na bago pa nilikha ang mundo at walang makakahadlang sa katuparang ito. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, yung mga dekreto ng Diyos ay walang hanggan. So, bago pa tayo sabi ko nga kanina, bago pa nilikha ang mundo, itinakda na ng Diyos ang kanyang plano, walang sino man o anumang makakapigil sa katuparan ng kanyang mga layunin. So, makikita ito sa Ephesians chapter 1, verse 4. So, halimbawa, bago pa ipinanganak si Moises, itinakda na ng Diyos ang kanyang na siya ang magiging leader ng Israel sa paglabas nila sa Ehipto. So, second is ang mga dekreto ng Diyos ay nagmumula lamang sa kanyang desisyon. So, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na magtakda ng kanyang kalooban, hindi siya naapekto ng opinion o desisyon ng tao. So, makikita ito sa Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. So, katulad ng pagdating ng Messiah, which is si Jesus Christ, is tinakda na ng Diyos kahit bago pa magkasala si Adan at Eva. So, last teaching, ang mga dekreto ng Diyos ay para sa kanyang kawalhatian. So, lahat ng kanyang ginagawa mula sa paglikha hanggang sa kaligtasan ay para sa kanyang kawalhatian. So, makikita ito sa Romans chapter 11 verse 36. So, ang pagbibigay ng Diyos ng mana sa disyerto ay para ipakita ang kanyang kapangyarihan at kabutihan sa Israel. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, level up in faith by A, B, C. So, ano ba yung A? So, yung A is accepting. Tanggapin na ang buhay ay hindi tungkol sa iyo, kundi sa kawalhatian ng Diyos. So, wag tayong maging makasarili o mag-focus lamang sa ating sariling tagumpay dahil lahat ng nangyayari ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa atin. So, next is yung B, which is believing. So, dapat lang tayong maniwala na ang Diyos ay mabuti, marunong at makapangyarihan sa lahat ng kanyang desisyon. So, dapat magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin lubos na naunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. So, last is yung letter C, which is committing. Ialay ang ating buhay upang walhatiin ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. So, ano man ang kalagayan, tagumpay o kabiguan, is gawin natin ang lahat para sa kawalhatian ng ating mahal na Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano natin mapaparangalan ng Diyos sa parehong mabuti at mahirap na sitwasyon. So, para sa akin, sa mabutis, dapat tayo magpasalamat at ipahayag ang kanyang kabutihan sa iba. So, syempre, si Lord, hindi niya tayo binigyan ng karamutan. Dahil, alam niya na kailangan din ng iba at alam mo rin na kailangan ng iba na maipahayag yung kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil, syempre, hindi naman tayo lahat lumaki na kilala ang Diyos. May pananampalataya, ganun. Kaya kailangan na ipahayag natin yung kabutihan sa iba. Syempre, sa mahirap naman is dapat tayong magtiwala sa kanyang plano at gamitin ang pagsubok para lumago sa pananampalataya. So, dito naman is dapat lawakan natin yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay kasama natin sa lahat ng pagsubok at yung pagsubok na ibinibigay niya sa atin is alam niyang kakayanin natin dahil hindi niya tayo binibigyan ng pagsubok
na hindi natin kaya. So, syempre last is sa lahat ng oras, dapat natin ipakita sa pamamagitan ng ating buhay na ang Diyos ay tapat at mabuti sa lahat ng sitwasyon. So, let's pray na po. Lord God, Ikaw ang may akda ng aming buhay at ng buong sanlibutan. Lord God, salamat po sa iyong mga plano na para sa aming ikabubuti at sa iyong kawalhatian. Lord God, tulungan mo po kami magtiwala sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay. Lord God, nais naming mabuhay ayon sa iyong kalooban at kawalhatian at luwalhatiin ka sa lahat na aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.